Yan. Ay, Diyos ko, Lord. Ay! Pwede ba ako tumapak dito? Kuya, paano ko kukunin yun? Aakyat pa ako dito? Teka, pwede ba talaga yan? Baka biglang mabuwal yung ano. Ay! Sus Mariosep! Teka, parang gumagalaw yung puno! Hangin lang ba yun? Thank you po! Uy, ang ganda ng mga lansones nila dito. Iisipin mo parang duko, oh. Ganda. Tamis. Ang tamis, ang tamis. Pengi pa nga. Oh my God. Ang galing lang na may taas. Mula sa itaas ng puno, hanggang sa ilalim ng mga bato sa ilog. Wala akong mas makuha. Kapa. Bato ko eh. Uy, may isa. Ayun! Kailangan makapakat na. Titikman natin ang mga biyayang sagana ang bayan ng Nagkarlan sa Laguna. Di ba mahirap kumain ng tinolang suso eh? Hindi naman po. Lalo magaling pong sinisip. Saan ba ito sinisip-sip? Dito or dito? Ito na. Ayan na, lumabas na. Actually, bagay yung flavor niya kasi maalat-alat na manamis-namis yung mismong meat. Tapos maasim yung side dish na salad. Hindi mo malalasahan yung lansones, ha? Lasa siyang yung the usual na hardinera, pero nangingibabaw yung sweetness. Tikman naman natin yung side dish. Para siyang atsara, pero mas crunchy. Welcome to Yambo Lake! Isa to sa 7 lawa ng buong Laguna. Pero dito meron daw kulay pulang tilapia. So, mangingisda tayo. Let's go! Guys, naninigas yung tuhod ko. Kinakabahan ako. Ay, hindi siya nangangagat. Ay, ang cute ng isda. Ayun pa, dalawa! Kasama nating maglilibot at makikikain ang sparkle artist na si Mariel Pamintuan. Ayan guys, oh. Say hi, fish. This is the red tilapia. Para siyang koi fish, no, yung kulay niya. Orange na orange. Ay, red pala. It's very fresh. Very yummy. I can relate. Hindi ko kaya yan. Kaya ko ba yan? Tingin mo, kuya? Subukan natin. Subukan natin. Ganyan lang po ba? Go, ma'am. Kaya mo yan. Abutin tayo ng ano dito. Isang araw dito, guys. Oh. Mahilig ka ba sa lansones? Ang season ng lansones dito sa Pilipinas ay mula August hanggang October. May 3 uri ng lansones na matatagpuan dito sa Pilipinas. Yung duko na medyo mas malaki siya, tapos yung lungkong na super tamis daw talaga, at saka yung native. Dito sa Nagkarlan, Laguna, native na lansones daw ang makukuha dito. Ang tanong, matamis kaya? Pero bago natin malaman yan, kailangan umakyat muna tayo ng puno. Samahan niyo ako. Hello po, kuya! Anong pangalan niyo po? Edgardo po. Edgardo. So, aakyatin namin ito ni Kuya Edgardo. Siyempre, maghahagdan tayo. Apo. Parang akala mo naman, Mount Everest, charot. Pero siyempre, safety first. Dito, tapos, iyan, kasya na. Ayun, tali. Oh, bongga na. Iyan. Ay, Diyos ko, Lord.
mo to ng walang harness? Parang ano, ah? Ay, sus Mariosep. Ay! Ay, Diyos Lord. Okay. Ngayon. Aakyat pa ba? Ay. Pwede ba ako tumapak dito? Okay, bongga. Ay, sus Mariosep! Nahulog. Kailangan hawakan ko muna siya. Teka, paano ko gagawin yun? Hindi niyo pwedeng saluhin, charot. Ang ganda naman ng mga lansones dito. Yung iba kasing mga lansones, aray. Paano natin maaabot yung dulo? Pwede ba ako tumapak dito? Kuya, paano ko kukunin yun? Aakyat pa ako dito? Teka, pwede ba talaga yan? Baka biglang mabuwal yung ano. Teka, gumagalaw yung puno! Ah! Teka, parang gumagalaw yung puno! Hangin lang ba yun? Uy, ang bigot! Hindi ko na yata kayang ibaba ang mga napitas ko. Hindi ko kaya. Kuya Edgardo, tulong! Ay, Diyos ko, share tayo. Dito po ako, dito po kayo. Dito na lang po kayo, dito. Share tayo ng puno! Okay. Oh, Sushal, may pa-elevator po! Ayan na, bumababa na po. Thank you po! Uy, ang ganda ng mga lansones nila dito. Iisipin mo parang duko, oh. Ang ganda. Tamis. Ang tamis, ang tamis. Pengi pa nga. Oh my God. Ang galing lang na may tas. So, pinapapak nyo lang ng ganito yung lansones? Apo, binibenta po yung iba. Ay, panalo. Ang lansones na ating nakahiligang papakin, aba, pwede rin palang isahog sa lutuin. Ibibida sa atin ni Chef Calvin ang kanyang hardinera with a twist. Napakatamis talaga ng lansones dito sa Nagcarlan, Laguna. Tingnan nyo, nilalanggam pa. Kasama ko dito si Chef Calvin, nag-imbento ng hardinera na may lansones. This dish po is, ito po yung winning dish ko during Ani ng Laguna or Anilag. So, hardinera ito, di ba minsan yung hardinera nilalagyan nila ng pasas? Ngayon, ang ilalagay nila ay lansones. Yes po. Meron Baboy. tayong ground pork and then kasunod is yung onion. And then garlic. This is minced. And then chop din yung onion natin. And then we have some grated carrots. Yan, lahat natin yan. Actually, extender na rin siya. Oo. Titimplahan ito ng toyo at seasoning. At saka lalagyan ng green peas at ng hiniwang lansones. Sunod na ilalagay ang pickles at saka ito hahaluin. So, yung lansones dito, yun yung nagbibigay ng Yes. hint of tamis. Yes po. Instead of using raisins po, lansones po yung ginamit natin. Sa recipe na ito, hindi raw ilalagay sa llanera ang hardinera. Sa halip, ilalapat ang tinimplang giniling na baboy at lalagyan ng palaman na sausage, keso, at bell pepper. Irorolyo ito. Pagkukuluan sa loob ng 7 minuto at hanggang sa maging half-cooked ito. So, hindi po natin lulutuin siya completely? Yes po. Halfway through lang po. And then, kunin natin siya and then i-shock natin siya sa water para lang mag-stop from cooking. Ibabalot ang hardinera sa bacon
at muling pakukuluan hanggang sa maluto ito. Sunod na ginawa ni Chef Calvin ang side dish nito. Parang gumawa ka ng atsara, gano'n. Yes po. At ito na nga ang ating hardinera with lanzones gourmet style. Okay, tikman naman natin itong kakaibang hardinera. Tikman natin yung mismong pork. Hindi mo malalasahan yung lanzones, ha? Lasa siyang yung the usual na hardinera, pero nangingibabaw yung sweetness. Tikman naman natin yung side dish. Para siyang atsara, pero mas crunchy. Actually, bagay yung flavor niya. Maalat-alat na manamis-namis yung meat, tapos maasim yung side dish na salad. Sa araw na ito, makikifiesta ang sparkle artist na si Mariel Pamintuan. Gumanap si Mariel bilang Sandy sa Kapuso Afternoon series na Love at First Read. Ginamit mo yung situation para mapalapit ka sa kanya. Ang sparkle artist na si Mariel dumayo sa ipinagmamalaking tanawin ng Nagcarlan, Laguna, ang Yambo Lake. Mariel, ano naman ang meron dyan? Welcome to Yambo Lake! Isa to sa 7 lawa ng buong Laguna. Pero dito meron daw kulay pulang tilapia. So, mangingisda tayo. Let's go! Woo! Ayan guys, nilalakbay na natin ang lawa. I can feel the fresh air. Ayun na yung pupuntahan nating palaisdaan. We will go fishing there. Guys, naninigas yung tuhod ko. Kinakabahan ako. Ang ganda oh! Umiikot sila. School of Fish. Gaganan ko na po yung pain. Yeah! Ayan, nagsisilapitan na. Whee! Ayan, magpakabusog kayo. Magpakataba kayo dahil kakainin namin kayo. Naninigas yung tuhod ko. Baka mahulog ako. Ayan, pakainin. Tapos, sige, magsilapitan kayo dito. Naglapitan. Guys, wala akong nahuli. Mga busog na sila. Olats. Never give up, Mariel! Kaya mo yan! Ayan yung fish! Instant. Meron ng isda. Oh. May pang-ulam na tayo, guys. Ang saya-saya. Hawakan ko. Ay! Ay! Ay, hindi. Ang bait niya pala. Hi, fish. Kakainin kita mamaya. Sorry. Hi, fish. Ay, ang dulas. Hindi to nangangagat, kuya. Ay, hindi siya nangangagat. Ay, ang cute ng isda. Ay! 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 Ayan pa, dalawa. Ayan, guys. Oh. Say hi, fish. This is the red tilapia. Para siyang koi fish, no, yung kulay niya. Orange na orange. Ay, red pala. Red pala. Yun guys, mangingisda na tayo. Go! Pasok na kayo dito. Ayan. Ang bigat. Oh! Yay! I'm the fish master. Cultured o pinararami at pinalalaki ang red tilapia sa Yambo Lake. Dinadala raw sa Malabon ang mga tilapiyang nahuhuli rito at naibebenta ng 280 pesos kada kilo. Una munang papalamanan ng kamatis, luya, sibuyas, bawang, paminta at seasoning ang isda. Pagkatapos, i-steam muna ito hanggang sa maluto. Pagkatapos maluto ng red tilapia, sunod nang iluluto ang gata. Lagyan po natin ng asin para magkaroon naman ng lasa. Tapos islagay na po natin itong siling mahaba. Matapos po natin itong palaputin, saka po natin ilalagay dito sa ating pinaputok na tilapia, yung ating pong ni-steam na tilapia. Kapag malapot na, ibubuhos na ang gata sa steamed red tilapia.
Ready to serve na ang ating pinaputok na red tilapia. Ito ang gusto ko, yung tikiman na. Yes. Sige. Ay, nagkakalat ako dito. Ano ba yun? Tikman natin, guys. It's very fresh, very yummy. I can relate. Mas ano siya, meaty ba? Gusto ko siya. Sarap. Ang sarap talaga pagka bagong huli. Sariwang-sariwa. Malinamnam. Kahit wala nang kanin-kanin eh. Solved na to eh. Siyempre, para kumpleto ang ating food trip, dapat may panghimagas. Kasama natin si Kuya Miguel at tutulungan niya po akong kumuha ng kawayan dahil balita ko meron din dito sa Nagcarlan na specialty na niluluto sa kawayan. So, tara guys, samahan niyo kami. Dito po ba? Opo. Ito yung kawayan na puputulin ni Kuya Miguel. Hindi ko kaya yan. Kaya ko ba yan? Tingin mo, Kuya? Subukan natin. Subukan natin. Ganyan lang po ba? Go, ma'am. Kaya mo yan. Abutin tayo ng dito. Isang araw dito, guys. Oh. Ay! Ayun! Ah! Uy! Ay! Ayan! So ano pong sunod na gagawin natin, Kuya? Kailangan po muna natin kunin yung sukat dito. Tapos isusunod po natin dito. Ganyan kahaba ang puputulin. Opo. Mahirap. Ako na po kaya. Kaya na, Kuya. Go, ma'am. Malapit na. The fruit of my labor. Ano naman po ang next na gagawin? Lilinisin po natin. Babawasan po natin siya ng mga kalahati. Ayun, okay. Audience na lang ako dito. Tigapalakpak na lang ako. Hirap eh. Ang nalinis na kawayan pala ang paglulutuan ng sikat na matamis ng Nagcarlan, ang tikoy sa tukil. Tukil kasi ang tawag nila sa kawayan. Ano po yung ingredients? Ano pong gigilingin natin? Malagkit. Ito yung malagkit na binabad. Gigiling natin dito. Sayawan ko na lang kayo, Nay, para may silbi ako dito. Giling-giling. Kapag nagiling na ang malagkit na bigas, ihahalo na ang condensed milk, asukal at keso. So, kailan nyo po ito inumpisahan na maging negosyo, Nay? Matagal-tagal na rin, mga 20 years na. 20 years na. Ang tagal na rin, guys. Bali, magkano po ang isa nito, ma'am? Ang namin, bigay namin mga 280. Bahala na ang reseller. Ilalagay ulit sa gilingan ng nahalong mga sangkap para daw mas pino ang pagkakaluto ng ating tikoy sa tukil. Pagkatapos, ilagay na ito sa kawayan. Pakukuluan ito sa loob ng 11 oras. Pagkatapos ng 11 oras, pwede nang tikman ng tikoy sa tukil. Pero hanggang sa pagtikim, may challenge pa rin. Ay! Ang sarap! Parang kulay yema siya, guys. Ito na, finally, ang tikoy sa tukil. So, tikman na natin.
Sarap. Worth it. Yung 11 hours na pagluluto. Ang sarap siya. Malagkit na lasang-lasa mo yung keso at saka yung condensed milk. Hindi siya sobrang tamis, guys. Hindi siya nakakaumay. Feeling ko kaya ko itong kalahatiin. Nandito ako ngayon sa Barangay Santa Lucia. Isa lamang ito sa maraming ilog na matatagpuan sa Nagcarlan, Laguna. Paborito ang paliguan ito ng mga bata, pero meron din daw makukuhang makakain dito sa ilog na ito. Mga suso! Nako, yung mga suso, masarap gataan. Teka, maghanap tayo dito ng mga suso. Kuya Pedro, totoo ba marami daw suso dito? Marami. Sisipagan natin ang pangapa. Maraming suso ba dito? Marami yun. Eh, paano natin mahanap yung mga suso? Ayan, may nakuha na pala kayo eh. Papayin na pati natin. Malinaw naman kasi yung tubig, so makikita mo naman siya. Ayan o, ganito siya. Ayan. Usually po ba nasa gilid ng mga bato? Doon ba sa ilalim? Minsan sa ilalim. Kagabi, lalabas siya pagka... Wala namang alimango dito, no? Baka sipitin ako. Okay. May nakapa ako isa. Baka ibang makapa ako dito. Ayan o, majula. Ayan. Parang ang liit. Hindi ko yung makakain dito. Wala eh. Sa likod. May laman ba to, Tay? Ang liit. Mga buhay yan. Pag niluto to, may masisip-sip dito. Ah, talaga? Ano po masarap na luto dito? Tinola. Para Tinola? yung sabaw Pwede ring gata, di ba? rin. Pero nagtitinola kayo na suso? Oo. Pwede. Kakaiba. O tara, luto tayo. Bagong putahe. Pagkatapos nating manguha ng mga suso at malinisan ng mga ito, diretso na ang mga suso sa kawali ni Girlie. Igigisa muna ang bawang, sibuyas at luya. Di ba mahirap kumain ng tinolang suso eh? Sa una lang po mahirap, pero pag nasanay ka na po. Pagalingan na lang Pagalingan sa na lang po. Titimplahan na rin ito ng paminta at saka ilalagay ang suso. Igigisa ito ng mabuti. Ilalagay na rin ang papaya at pagkatapos lagyan ng tubig at pakuluan sandali. Huling ilalagay ang dahon ng sili. Pakuluan ito ng sandali at maya-maya pa, pwede nang tikman ang ating tinolang suso. Pwede nang tikman ang ating tinolang suso. Tikman ko muna yung sabaw. Para siyang ano, yung gumawa ka ng halaan na tinola, ganun yung lasa niya. Tikman natin itong mismong suso. Ito na. Ayan na, lumabas na. Madali naman pala siyang sip-sip yan. Ba't gano'n nagtatago? Kailangan lakasan yung sip-sip. Meron na. Hindi naman siya malamsa. Challenge lang kainin kasi talagang kailangan magaling kang sumipsip. Hindi sa boss mo, ha? Sumipsip ng kuhol.
Ay, sus Mariosep. Ay! Yun. Ang pagkain mas sumasarap kapag pinaghihirapan. Super lambot. May nakapa ako isa. Yeah! Yan ang napatunayan namin sa bayan ng Nagkarlan na hitik sa yaman ng kalikasan. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Uy, ang tamis!